Magandang umaga. Ito po ang Mike Abel Live. Sabay na nyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, ng Mike Abel Live. Ngayon pong araw na ito ng Tuesday na. Ayon po ay atres na ng December ng ating 2024. Ilang araw na lang Pasko na. Ilang tulog na lang bagong taon na. Talaga lang ha. Ang bilis na po talaga ng panahon. Diyan lang po kayo at lalo't higit ang ating mga kababayan sa ibayong dagat, mga overseas Filipino workers or mga nagbabakasyon o kung ano man ang meron. So ingat lang po kayo at kayo laging kasama. Dito po sa ating mga balitang totoo na nangyayari sa loob at labas ng ating pamahalaan, especially ang mga ginagawa ng Office of the President na talagang 24/7 araw-araw ang mga operasyon para isalba, tulungan ang ating mga mamamayan. Ano man ang antas ng kanilang pamumuhay. Yan ang focus ng ating Pangulong Marcos. Sa katunayan, ito na nga ang ating mga balita sa kanyang pagdalaw daw po sa Marilac Hill at Heaven for Women. Ayun, sa Muntinlupa City kahapon. Namahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga regalo sa mga residente doon. Kasabay ito ng pagtiyak na yan ang gagawin ng pamahalaan ng lahat na upang maranasan ng bawat Pilipino ang isang masayang Pasko sa kabila ng mga pinagdadaanang pagsubok ngayong taon. Ayan. Okay? Binisita rin po kahapon ng Pangulo ang Manila Boys Town of Complex kung saan po ay nagkaloob din siya ng mga maagang pamasko sa mga kabataang kinukukup doon. Ayan po. Ayos. Merry Christmas sa lahat. Sana all. Tuloy-tuloy po ang pamamahagi at hindi lang ayuda para sa biktima ng kalamidad, ayuda sa mga biktima ng sunog, lahat ho ng mga nangangailangan dahil diwa ng Pasko, personal na pinupuntahan ng Pangulo. Sana yung iba dyan, gano'n din ang ginagawa. Yung iba, walang ginawa, kundi puro pamumulitika eh. Tumulong naman kayo. Yung iba, walang ginawa, kundi puro kayo banat eh. Samantalang ginagawa ni Pangulong Marcos ang lahat. Alam mo, napakahirap na mag-umikot ng umikot. Kaunting tulog, pagising sa umaga, biyahe na naman. Pag-uwi, late na, tapos kinabukasan, gising ng maaga. Di ba? Yan ang ating Pangulo. Yan. 4 na minuto na kagad makaraan po ang alas 9 ng umaga. Tuloy ang ating mga balita. Kahapon nga po, December 2 ay opisyal na hong natanggap ng House Secretary General ang impeachment complaint na hinihain daw po ng Tindig Pilipinas at saka Magdalo, mamamayang liberal at civil society groups. Laban nga po kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng dating Senador Laila de Lima na siyang tagapagsalita ng complainant sa reklamo 5 sa 6 na mga impeachable offense ang nilatag o nilabag ng Vice President sa kanilang ilatag sa 24 na article of impeachment. Una rito ay ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption dahil sa kabiguan anyang i-account ang 125 million confidential fund ng Office of the Vice President. Noong 2022, 650 million naman dagdag na confidential at intelligence fund para sa Office of the Vice President at Department of Education o DepEd noong 2023. Kasama rin ang reklamong maling paggamit ng 2.735 billion pesos na confidential fund noong siya pa ay Davao City Mayor at 12 bilyon na disallowance sa suspensyon ng mga naiwan ng Department of DepEd, pati na rin ang mga raised or questionable na bidding ng laptops. Nasama pa ang laptops. Sunod na by trial of public trust, bribery, at illegal o ill-gotten wealth, accumulation of other high crime, kung saan ito dito na ang anya ginawa niyang pagbabanta. Ito pa yon, yung isa pang ginawang pagbabanta laban naman po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at saka Speaker Martin Romualdez. Sinabi ng House Secretary General Renald Velasco, may constitutional mandate ang Kamara sa Saligang Batas 1987 nga po Philippine Constitution na aksyonan ang impeachment complaint na inihain. Tatalima anya ang Kamara sa mandato nito. Kasabay ng pagtitiyak na susundin ang saligang batas, panuntunan nito at principle of due process. Ayun, kompleto. Ay yan ang ating inabangan kahapon. Napanood ko yung kanilang parang
Parang piyesta kahapon sa Kongreso, nagsisiksikan yung ating mga kapatid sa hanap buhay. Sa coverage, binantayan, umaga pa lang eh. Pero itinuloy po yan, 17 complainants, 24 article of impeachment. Naku, ang tindi nito. Kaya ho, marami ang mga balitang pag-uusapan ngayong magpapasko na at pagpasok ng bagong taon ay tuloy-tuloy pa rin po ang mga balitaang yan. Abangan ninyo. Tuloy na rin ang ating mga balita na natili daw po ang pangako, okay? Nanatili daw ho ang pangako ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa pagsusulong daw po ng karapatang pantao sa lahat ng misyon at operasyon na gagawin ito. Yan anyang pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kasabay ng pagmunita ng National Human Rights Concessionist at Week. Ayan, meron pala, kahapon ba yan? Okay, sa kanyang mensahe, binigyan din po ni General Browner na kakambal na ng kanilang pagtupad sa mandato ang pagtataguyod ng karapatang pantao na magsilbi anyang paalaala ito sa lahat ng sundalo na maging tagapagbantay sa saligang batas at tagapagtaguyod o tagapagtanggol o tagapagtago ng karapatan. Okay? Pagrespeto sa karapatan ng bawat Pilipino. Ginugunita ang National Human Rights Concessionist Week tuwing December 4, okay, ganun ba? Hanggang A-4 hanggang 10 sa bawat taon. Abay, sakto-sakto pala. Address lang ngayon eh. Pasok na pasok talaga yung 1 week. Congratulations and good luck sa ating lahat at especially mabuhay ang ating Philippine military. Dahil patuloy nilang pinaninindigan kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Sila ay magiging sundalo ng mga Pilipino, ng ating Pangulo as Commander-in-Chief at siyempre ng ating saligang batas ang kanilang sinusunod. Ayan. Hindi sila magpapagamit. Non-partisan ng ating mga kawal ng militar at kapulisan. Yan ang magandang balita. Kaya yung mga gustong manggamit sa kanila, tumigil na kayo. Hindi magpapagamit dahil professional organization ang militar at kapulisan. Ayun. Tiniyak naman po ng Philippine National Police o PNP na natili daw hong normal ang sitwasyon at walang namomonitor daw ho na seryosong banta sa seguridad. Ito ayon pa rin sa PNP sa kabilaan niya ng kaliwat kanan na ingay politika at bumabalot ngayon sa bansa. Sa kasalukuyan, ayon sa PNP Public Information Office Chief Brigadier General Jean Fajardo, tuloy-tuloy din na anya ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa iba't ibang mga law enforcement agencies. Gayon din sa Armed Forces of the Philippines, AFP, para tiyaking mapayapa ang bansa. Ayan, ang ganda ng coordination nila. Yan ang sinasabi ni Fajardo, hindi anya papayag ang PNP na sinumang individual o grupo na magsasagawa ng aksyon na lalabag sa umiiral na mga batas. Nananawagan naman din ang PNP sa publiko na maging mapagmatyag at mapanuri sa mga nababasa o di kaya ay napapanood lalo na sa social media hinggil sa kasalukuyang estado at politika ng bansa. Ayan ang magaling kay Fajardo kasi yan ay hindi lang general. Si Jean Fajardo, yan po ay abogada. Alam na alam niya ang kanyang sinasabi. Mabuhay po kayo at congratulations sa ating kapulisan at military. Ayan, no? Ang diin ng mga statement. Pag hindi pa nyo nalaman yan, ay awang ko lang kung malamang kayo kasama dun sa iilan na nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan. Kakaunti yun. Anyway, atin munang abalahin ang kinatawan ng Bicol Party List. Isang malaking organisasyon ito, hindi lang sa Bicol. Si Congressman Jill Bongalon, sukin na natin ito. At marami tayong pag-usapan tungkol sa BICAM, tungkol sa Kongreso, at kung ano tungkol sa budget, at marami pang iba. Congressman, muli si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Mike, and good morning to all the viewers and listeners of your program. Okay, bago yung impeachment, unahin ko lang muna, ano bang estado na, anong kalagayan na po doon sa BICAM? Kasi medyo parang magkalayo talaga yung Congress version at Senate version. Ay, ang ating kalaban dito, Kong, pasintabi na nga, ay oras. Malapit na magbagong taon, yung pera na ang budget natin for next year ay binabalangkas pa. Ano na po ang kalagayan nito, Kong? Well, as of now, ay nakabuo na ng tinatawag na Technical Working Group. Okay. It is composed of members or representatives from the Senate as well as the House of the Representatives. And ngayon,
patuloy ang discussion, no, on how to reconcile the disagreeing votes or provisions of the two versions of the budget, no, for 2025. So basically, kung maalala natin, yan yung naging simula, no, nung bicameral conference committee nung nag-open tayo last Thursday, last week, na kung saan ay napagpasyahan, no, ng dalawang contingent from the Senate and the House panel na gagawa ng technical working groups. Basically, wala namang masyadong pagkakaiba, no? In fact, kokonti lang, no, ang mga areas na kung saan merong pagkakaiba ang bersyon ng Senado at ang bersyon po ng Kongreso. So, hopefully, within this week, matapos ho natin yung final version. At I was informed na tentatively, the BICAM will meet Monday next week, no, to sign the bicameral conference report. Okay, so magandang balita yan dahil ibig sabihin ito bago magpasko, baka ma-imprenta yung proposed bill na yan para mapirmahan ng Pangulo at maging ganap na batas para pagpasok ng bagong taon, January 1, may bagong budget, may bagong batas. Kong. Well, tama ka, Mike. Okay. In fact, yan yung ating pong commitment. In fact, nabanggit din yan ni Senate President Chis Escudero. And also, that is also the commitment on the part of the House leadership na ito pong linggong ito or sa susunod na linggo ay matatapos, no, sa part ng Bicameral Conference Committee at bago magpasko ay malagdaan po ng ating Pangulo. Yes, okay. Kung dumako na tayo dito sa nangyari kahapon dyan sa Kongreso, alam kong aware ka dyan at nakatutok kayo dyan. Formal na po na nag-file ang civil society ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ini-endorso ng isang congressman na inyong kasamahan. So ano po ang dating sa inyo nito, Congressman? Well, para sa akin, wala naman ho tayo sa posisyon, no, na pumigil sa kung sino man na grupo ang gusto mag-file ng impeachment case, no? Dahil parte yan ng kanila pong karapatan na kung sila po ay may nakikita ng mga paglabag sa saligang batas at iba pang grounds, no, na allegedly na-commit ng isang impeachable officer, that is within their right, no, to file an impeachment case. So, ibig sabihin, talagang namamayagpak ang demokrasya dito sa ating bansa sapagkat wala akong pinipigil, walang pumipigil na mag-file ng isa pong impeachment case laban po sa isang impeachable officer. So, sang-ayon ba kayo na kaagad ito ay bigyan ng priority at i-repair sa Committee on Justice? Kasi Committee on Justice ang babagsakan yan after ng Committee on Rules ng Majority Leader. Tama ba, Kong? Well, kailangan muna siyempre natin suriin, no, ang itong kaso or complaint na i-file. Kung ito po ba warrants the time and effort of the House of Representatives at yun po yung magiging jump off point natin, ano, kung ito po ay bibigyan ng pansin ng mababang kamara. But then again, any impeachment case, no, filed before the House of Representatives should be acted upon, no? Kasi ano yan hindi naman pwede natin basta-basta na lang baliwalain sapagkat it is a valid complaint, no, filed against an impeachable officer. So, ayoko po pangunahan ang mga susunod na mangyayari bagkus inihikayat ko ang ating pong mga kababayang Pilipino na subaybayan ito pong update dito sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at titignan ho natin kung ano po ang magiging aksyon ng mababang kamara. Anyway, iwan natin yan kung isong yan at respeto ko yung inyong posisyon na yan. Pero balikan ko lang itong tungkol sa budget dahil di ba hinarang ng Senado yung budget sa AKAP, yung para sa ayuda? Ano ang mangyayari dito? Kaya bang mahilot pa ito? Maibabalik ba o hindi na? Kasi maraming umaasa dyan. Kong? Well, tama ka. Ako, bago pa man po nagsimula ang Bicameral Conference Committee, nagpahayag na po ako na isa po yan sa akin pong ipupush, no? Ngayon pong Bicameral Conference Committee na ibalik yung pondo para po sa programa ng AKAP, no, or the ayuda para sa mga kapos ang kita program. Kasi ako po mismo personally nakita ko yung kahalagahan at ang importansya ng programang ito at may laking talagang tulong ito sa ating pong mga kababayan. In fact, the idea of coming up with this kind of program
is to help our low-income earners, yung po mga minimum wage earners na mga multi-sectoral. So, kung tatanggalin ho natin ito, para pong pinagkakait din natin sa kanila. Ang kanila pong mga buwis na ibinabayad. So, kung makakapagtanong ka ng mga kongresista, talagang nakita po nila ang kahalagahan at benepisyo na naidulot din ito sa ating pong mga kababayang Pilipino. And hopefully, sabi ko nga, nire-respeto natin kung ano ang naging pasya ng ating pong kasamahan sa Senado, pero hinihikayat din natin na kung may nakikita sila na pwede pang i-improve, no, yung programa, yun na lang sana ang kanila pong ipanukala, no, instead of entirely deleting the program na napapakinabangan na po ng kababayan nating mga Pilipino. Anyway, Kong, baka meron pa akong hindi na itatanong, pero dahil medyo mainit ang politika, maraming trabaho ng Kongreso at Senado, ngayon patapos na ang taon at pagpasok ng bagong taon, ano bang mensahe mo para pangkalahatan na rin sa ating mga mamamayan, hindi lang sa mga taga-Bicol, hindi lang sa inyong mga followers? Anong masasabi mo po sa kasalukuyang sitwasyon at mensahe, Kong? Well, of course, yun na nga, marami ho tayong mga kontrobersiya na kinakaharap ngayon, pero sana hindi ho pa rin mawala sa atin ang mga tunay na problema at suliranin na dapat nating kaharapin. At ngayon ay nananawagan pa rin ho tayo na magtulungan ho tayo sa upang bigyan ng solusyon ito pong mga problema na ating pong kinakaharap. Bagkus sapagkat kapakanan ng ating pong mga kababayang Pilipino ang dapat manaig sa bandang huli. Okay. Congressman, salamat po sa inyong oras muli at pagtanggap ng aming mga tawag. Sa kawagan, anumang oras na kakailanganin natin. Salamat po. Salamat, Mike, at magandang umaga. Kaibigan, si Congressman Jill Bongalon po ng Ako Bicol Party List. Hindi lang sa Bicolano, kundi talagang isang kilalang party list organization po yan na laging nakakakuha ng 2, minsan 3 nga party list representatives. Okay? Sige. 19 minutes after 9 o'clock na po na umaga, break lang po kami, sandali-sandali lang ito at halos nagsisimula pa lang. Magbabalik po ang marami pang mga balita dito sa Mike Abilay. Balik po tayo at sandali, makibalita nga tayo sa P-Box kasi parang yung mga bulkan gusto rin yatang mamasko. O nilalamig ba o nainitan ng bulkan? Bakit nagpaparamdam yung mga bulkan? Isang araw yung Kanlaon. Balita natin, itong Taal ay nagpaparamdam din. Mukhang gusto magpasko. Si Director Teresito Bacocol, Director nga po ng P-Box Department of Science and Technology, nasa ating linya na. Director, si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga din po sa inyo, sir. Ano nga bang dating? Bakit parang nagpaparamdam ang mga bulkan? Namamasko yata, Director. Baka nga po. Kasi, expected na po natin yan kasi alam mo naman, we're part of the Pacific Ring of Fire and every now and then, makakaranas tayo ng volcanic eruptions, earthquakes, and we have 24 active volcanoes. So there is always this possibility na sabay-sabay silang magka-alboroto. Katulad na po nung sinabi nyo, minsan Kanlaon, minsan Taal, minsan Mayon, so minsan Bulusan. So papalit-palit lamang sila. Well, kaya lalo na itong sa Taal, alam naman natin sa Batangas, maraming nagbabakasyon sa Batangas, sa kanya sa may Cavite, sa Tagaytay. So baka maapektuhan itong Pasko't Bagong Taon. Ano bang forecast nyo? Hindi naman siguro magbibigay ng malaking problema ito para yung mga turista, local and foreign, na hindi naman maapektuhan. Anong tingin nyo, Director? Sana po, hindi po mangyari na magkaroon ng major eruption. But the possibility is always there. Nasa alert level 1 yung Taal Volcano ngayon. Okay. And ibig sabihin, nasa abnormal state pa rin. Kaya po kami naman sa PHIVOX ay patuloy naming minamanmanan ang ating mga bulkan, lalo ng Taal, Mayon at Kanlaon, para po masiguradong ligtas po ang ating mga kababayan. Pati ba yung Mayon ay nagpaparamdam din sa Bicol? Yes, may alert level. Gano'n. Hindi lang Kanlaon, hindi lang pala Taal. Alert Okay. level 1. Yes. Tatlong bulkan natin yung may alert level. Taal Volcano, alert level 1. Mayon Volcano, alert level 1, and Kanlaon Volcano, alert level 2. Level 2 na ang alert level 2 na ang Kanlaon. Pero balita namin naglabas na naman ng makakapal na usok. Ano po? Ano ba yung lumabas doon? Sa Kanlaon Volcano po, Kanlaon
may steaming naman po tayo. Umabot po ito ng 600 meters kahapon. And may volcanic earthquakes din tayong naitala for the past 24 hours. Nakapagtala tayo ng 11 volcanic earthquakes. And kahapon din, nakapag-measure tayo ng 2,524 tons per day of sulfur dioxide. Although itong sulfur dioxide sa Canlaon Volcano, mas mababa kaysa na-measure natin noong December 1, umabot ito ng 9,377 tons per day. Pero sa Ganito man, okay. nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. So sa palagay po ninyo, Director, although alam ko medyo mahirap i-forecast yan, baka para lang magkaroon ng kapayapaan, peace of mind yung ating mga kabayan sa Negros, sa Bicol, at dito sa Batangas at Cavite, itong tatlong bulkang ito, hindi naman ito magiging problema itong Pasko at Bagong Taon. Hindi kaya ito sumabay ng putukan sa Bagong Taon? Huwag naman sana? Huwag naman po sana, pero mahirap natin sabihin yan kasi yun na nga. pwede po kasi, yes, that's right. Depende po sa mga ma-record natin ng mga parameters. Sana nga po, hindi ito mamamasko din na sasabay sa atin. And syempre, kailangan natin mag-relax. Pero again, kami naman sa FIVOX, patuloy namin gagampanan yung aming mandato na bantayan ang ating mga bulkan. Ay, mga warning at advisory ninyo galing sa inyo, yan ang ating aabangan at bayaran kasi talagang kalikasan ito hindi nating control. Ganun pa man, mabuti yung mga forecast at monitor galing po sa inyo. Salamat, Director. Maraming salamat. Salamat po. Director Teresito Bacolcol ng Department of Science and Technology, PBOX, lalo tigit yung kasi ang talagang hawak niya. Kanya minumurto. So tatlo ito, Canlaon, Mayon at Taal, Volcano, ang pinag-uusapan. Sana naman po ay hindi na lumala. Nagbibiro lang po ako na baka sumabay sa putukan ng Bagong Taon. Huwag naman. Naku, hindi natin kailangan ng malalakas na pagputok sa Bagong Taon. Kailangan maging happy at maging masagana ang Pasko at Bagong Taon ng lahat ng Pilipino dito at sa abroad. Ayun. Tuloy ang ating mga balita. 9:30 na po ng umaga, umapila ang Office of Civil Defense, OCD, sa Kongreso. Gayon din anya ang sa lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City na maglaan daw po ng pondo para sa kompleto ng pagtatayo ng Humanitarian Assistance and Disaster Relief Warehouse sa Lumbia, tama ba ito? Air Base. Ganon. Ayon sa Office of Civil Defense, Chairperson Defense Secretary Gibo Gilbert Teodoro Jr. na ang naturang anyang pasilidad ay mahalaga sa deployment ng mga essential na mga supply tuwing magkakaroon po ng mga field mission or disaster relief operation. Tama yan. Aminado rin po si Secretary Teodoro na hindi nila kakayanin ng kagawaran na balikatin, kargahin ang gastos. Kaya't kailangan anya ng tulong mula sa Kongreso, gayon din sa mga lokal na pamahalaan para mapunuan ang construction at maintenance nito. Ayon. Ang Lumbia Air Base ay kabilang po na sa Siam na itinalagang lugar sa ilalim po ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayun pala yun sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Kaya naman po anya kumpiyansa si Secretary Teodoro na tiyak na magiging ligtas ang mga kinakailangan na mga supply na ihahatid po sa mga apektado ng kalamidad, lalo't ito anya tinututukan ng kanilang paghahanda. Ayun, yung pala base ng EDCA. Yan ay Cagayan de Oro City sa Mindanao, siyempre. So kailangan po yan. Okay, sandalit, ito na si Real Admiral Roy Vincent Trinidad, yung ating naging guest dito minsan sa studio ng live ng Philippine Navy. Opisyal na tagapagsalita. Makikibalita tayo kasi mayroong malaking isda na lumutang ng isang araw baka may dalang missile yung istang yan, delikado yun, Ang tinutukoy ko pong malaking isda, ay yung submarine ng Russia. Ano ba yun? Naligaw? Dumaan lang ba yun? O nanghuhuli lang ng isda? Ano kaya? Bakit kaya napadaan yan sa West Philippine Sea? Rear Admiral, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Yes, Mike. Good morning. Magandang umaga, Mike. Kumusta na yung isdang malaking lumutang dyan sa West Philippine Sea? Nakaalis na ba? Yeah, ito ay namasaan natin noong 28 November, last Thursday, Mike. And Yes. then until Sunday afternoon, papalabas na ito sa ating EEZ up north. Gusto lang nating malaman kasi
Ito bang ganito, normal ba ito o dapat ba may coordination ito sa ating mga otoridad bago dumaan or bago dumating ang isang submarine na katulad niyan? Una sa lahat, Mike, kung ito ba ay normal, yung Philippines ay napapalibutan tayo ng mga nautical highways na kung saan ito yung mga international routes na dinadaanan ng mga barko. Yes. Yung coming from Kota Kinabalu, Malaysia, na doon ang galing ang submarine, papuntang Vladivostok, Russia, dadaan talaga siya sa west coast natin. Pangalawa, kung ito ba ay kailangang magpaalam under the United Nations Conventions on the Law of the Sea, hindi niya kailangang magpaalam. Yun. But as a sign of courtesy, the moment na challenge sila, all ships from all nations should respond appropriately. At ito naman ay sumagot. Tinanong natin kung sino siya, magpa-identify siya. Binigay niya ang kanyang pangalan at yung bow number niya, UFA 490. Galing siya ng Malaysia, papuntang Vladivostok. Ayun. So walang violation pagkaganyan. Yung bang, ano ba ito? Dapat ba talagang lumutang ito, umangat, nakita kasi, o talagang dapat sa ilalim lang? Ang isang submarine ay designed to travel underneath the water, submerged. Okay. Kung ito ay umangat, maraming posible doon. Number one, yung sinasabi ng iba na pwede magpadala ng mensahe na nagpaparamdam, nandito kami. Yun na nga. O pwede yon. Pangalawa, o pwede naman na mag-charge ng kanyang diesel batteries sapagkat ito ay diesel electric. So, yung kanyang mga batteries ng isang diesel electric submarine, dapat sina-charge to. Kailangan ng hangin. Aangat ito. Pangatlo, kailangan mag-refuel. Pang-apat, pwede may ginagawang repairs, any derangement. Okay. So maraming dahilan. And most likely, ito ay nabanggit kasi ng support ship niya na magre-refuel siya sa submarine. Yun. So most likely, ito ay admin break, kaya siya lumutang. So, ibig sabihin, naitanong naman ang ating mga otoridad pala kung ano ang dahilan, kung bakit biglang lumutang sila. At na-justify naman kung anong dahilan na maaaring Ang refuel. naitanong is yung kasama niyang may dalawang surface ships in the vicinity. Yung isa ay sumagot na magre-refuel siya doon sa submarine. Well, kaya napapag-usapan, alam mo naman, General, alam mo, Red Admiral, hindi naman normal yung makakita tayo ng ganyan. Na unang-una, dyan sa exclusive economic zone ng ating bansa sa West Philippine Sea, ay talaga napakainit nito sa hindi lang sa atin, kung hindi ito minomonitor ng buong mundo. Ay biglang may dumating na ganyan, kaya yung iba nabahala. Pero ngayon, at least nalaman na ninyo, walang dapat ikabahala. Naging normal lang ito at dumaan lang talaga patungo ng Russia itong kanilang submarine, Admiral. Yes, totoo yun, Mark. Yung unang reaction natin, we were concerned, we were surprised. But eventually, nung sumagot naman siya, wala dapat ikabahala ito sa ating mga kababayan. Ayun, so okay na okay yan. Well, ngayon, kamusta po ang pangkalahatang monitor ninyo at sitwasyon ng ating exclusive economic zone, ang West Philippine Sea? Ngayong, alam mo na, magpapasko, magbabagong taon, lumalamig ba ang sitwasyon doon? Or intention ay mainit pa rin, Admiral? So far, sa monitor ng Philippine Navy, ng AFP, for the month of November, 12,000 plus ships ang na-monitor natin, ang na-track natin all over the archipelago, all over the Philippines. Of this, sa West Philippine Sea naman, 58 doon ang PLA Navy and PLA Coast Guard, Chinese Coast Guard. Dami. Ganito, 58, oo. Parang dumadami pa yata. Ano ba itong issue talaga doon sa may Pag-asa? Kasi parang mayroong lugar sa Pag-asa na parang hindi ganong kadaling paalisin yung mga barko ron at parang dumami yung mga barko ng China. Ano ba talaga ang estado? Bakit biglang ganon ang sitwasyon, Admiral? Una sa lahat, Mike, malapit sa Pag-asa is Subi Reef. Ito ay na-reclaim ng China. Ginawa siyang naval base na kung saan may enclosed marina na pwedeng mag-shelter ang mga barko niya. Okay. Doon pumapasok ang mga maritime militia vessels sa Subi Reef, sa Mischief Reef, sa Johnson. So, hindi na nakapagtataka bakit every now and then may mamataan na maraming barko malapit sa Pag-asa. Ito ay mga maritime militia na nanggaling sa Subi Reef, pumapasok lalo pag masama ang panahon. Okay. Ganito, Admiral, meron pang nangyari yata 2 days ago. Kailan ba ito na may sinasabi ang Coast Guard? Pero sana, alam ko na, monitor din ninyo. Parang meron chopper, Chinese chopper, na umikot-ikot doon sa tapat ng mga vessel na mangingisda na Pilipino. Ano po yun? Bakit nagkaroon ng ganun chopper doon? Yeah, ito ay na-report ng ating mga kasamahan sa Philippine Coast Guard. Yan. At ito naman ay
maritime law enforcement issue sapagkat yung support sa ating mga mangingisda, mga fisher folks ay nasa Coast Guard at sa BIFAR. Aha. Tayo naman, at any one time, handa naman tayo sumuporta sa kanila. Mhm. Pero kahit na Coast Guard dapat ang ano doon, pero sa tingin ninyo, tama ba yun? Parang hindi. Kasi bakit merong lumilipad na chopper na hindi naman sa atin sa exclusive economic zone? Di ba parang ganon? Parang Ito iba yung naman, dating nila. Mike, ito naman ay yung mga illegal presence, no? At yung coercive and aggressive actions na dapat wala naman talagang ganon. Oo. Yun nga po. O, sige. Anyway, sana'y maayos pa rin. So baka, Admiral, baka meron pa akong hindi na itatanong para ho sa kapayapaan ng ating bansa at ng ating mga kinaukulan na para madinig nila na sa inyo po ang mensahe o gusto nyong iparating sa ating mga viewers at mga nakikinig sa radyo. Admiral, Yes, sige po. sa ating mga kababayan, rest assured that yung AFP is doing everything na matiyak natin yung integridad ng ating teritoryo, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Kung ano man ang mga umiikot na mga bali-balita, lalo sa political side, Mike, nais kong tiyakin na Yan. buo yung ating AFP. We are focused on performing our mandate, especially ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Yun. Okay. Nako, salamat po sa inyo at advance Merry Christmas na rin, Merry Christmas na rin po sa lahat ng kawal ng ating military, especially ang Philippine Navy. Salamat, Admiral. Maraming salamat, Mike, and welcome. Okay. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ayun, malinaw na ha, don't panic. Yung lumutang na submarine, dumaan lang. At naring nag-refuel. At wala na rin dito, nakalabas na ho sa lupain tuloy, teritoryo sea sa West Philippine Sea. Malayo na po. Ayan, napadaan lang. Galing pala ng Malaysia, dumaan ng Pilipinas. Ganun lang. Ay, kayo kasing biglang lulutang kayo. Mahirap na. Kasi nakakaingit kayo. Wala kaming ganyan eh. Meron kami, plastic pa lang. Hindi pa totoo. Kaya huwag nyo kaming, mga taga-Russia, huwag nyo kaming ginugulat-gulat. Huwag nyo kaming pinapaandaran. Pagdating ng araw, bibili din kami niyan. Akala nyo, kayo lang ha. Pag bumili kami, dadaan din kami sa tubig na sakop ng Russia. Ganun ba yun? 9:40 na umaga, magbabalik pa rin po ang ating mga balita. Siyempre, sa Mike Abilay. Balikan natin ang mga balita ngayong umagang ito ng Tuesday. Naglabas nga po ng ilang paalaala ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB sa mga commuters ngayong nagsisimula na po ang Christmas rush. Ayon sa LTFRB Chairman Tupilo Guadis III, mas mainam anya kung mas maaga pang planuhin ang mga biyahero ang kanila anyang pagbibiyahe upang matiyak ang ligtas at maayos na paglalakbay. Samantala, sa December 15 ay magsisimula na po ang LTFRB na tumanggap daw ng application para daw po sa special permit sa mga pampublikong sasakyan bilang paghahanda sa inaasahan daw po na pagdagsa sa mga pasahero sa Kapaskuhan. Ang nasabing permit daw po ay magiging valid mula December 20, 2024 hanggang January o Enero 4 hanggang 2025. Ayun special permit ibig sabihin yan, yung hindi naman papasahero, halimbawa van. O di, pakuha kayo ng permit para magamit nyo yan. O private car, kung ano man po na kung sasakyan ninyo ay pampribado, gusto nyo maghatid sundo ng pasahero, may kailangan dyan permit. Kasi pagka kayo nagsakay na walang permit, bacolor mga abutin nyo. Pag nahuli kayo, sakit ng ulo, ay bagong taon, delikado yan. So, December 15 ang pagtanggap daw ng LTFRB. Tuloy ang mga balita pa rin, hiniling daw po ng Quad Committee Overall Chairman Robert H. Barbers sa National Bureau of Investigation o NBI na tukuyin at imbestigahan daw ho at kasuhan ang mga vloggers. Nako, ito na nagpapakalat daw ng fake news. Una nang siniwalat ni Congressman Barbers sa ika-12 pagdinig ng komite na may sa pogo at illegal drugs na syndicate na nagpupundo umano sa mga vloggers. Ayun, meron daw nagpupundo sa mga vloggers para magpakalat daw ho ng kasinungalingan at siraan ang kredibilidad ng investigasyon na kailang ginagawa nila. Sabi pa ni Congressman Surigao del Norte Congressman Barbers nga po. Pero liwanagin natin kasi maraming vloggers. Ang identified dyan,
DDS vloggers. Ayan. Kasi napakaraming vloggers sa Pilipinas. Ako din po. Political vloggers din po ako. Hindi ako kasama dyan. Okay? DDS vloggers, yung bumabatik ko sa Quadcom at ang personal sa mga barbers. Ayan. Handa naman anya lang tanggapin ang kritisismo, ngunit hindi anya nila kukonsintihin ang mga gumagawa ng fake na mga balita at ipinapakalat sa iba't ibang social media platform. Ayan, totoo yan. Kasi dami hong fake news talaga sa social media. Yung mga DDS po ang tinutukoy dito. Lalo na pa yung pinagbibintangan mo yung mga barbers na may kinalaman sa illegal drugs. Ay siya nga yung chairman ng Committee on Illegal Drugs Campaign, di ba? Pangalawa, anak yan ni dating Senador Robert Barbers na kilalang lumalaban sa illegal drugs. Tapos pagbibintangan ng mga vloggers na DDS, ay mananagot kayo. Ayan. Uy, bakit yung mga vloggers na yan nadasabit, di ba? Yung mga vloggers na nag-interview kay Sara Duterte, sinomo na rin ng NBI. Baka kayo kasapakat doon sa pagbabanta. Hindi. Alam nyo, pag wala kayong background sa journalism at mass communication, sa malayang pamamahayag, broadcast business, talagang sasablay kayo. Ay, yung iba dyan, makapagtanong lang, hindi nga alam ang tanong eh. Hindi rin alam kung anong sagot. Hindi kailangan mambuli. Hindi kailangan kayo manggatong. Kailangan lehitimong tanong. Naaayon ang tanong sa isyo. At ang lahat ng tanong may kaakibat na responsibilidad at ang tawag dito, responsibility and accountability. May kaakibat po na accountability ang mga pagtatanong. Ay yung mga nagtatanong, parang nambubuyo, nagpapainit pa eh. Katulad ng tanong doon kay Sara Duterte, ma'am, anong gagawin mo? Ang dami ng corruption, ang dami ng ganito. Speculation lang yun eh. O sumakay naman yung isa. Di lahat kayo under investigation. Kasi wala kayong background sa journalism, kaya hindi nyo alam kung paano magtanong. Ayun lang yun, okay? Aral-aral para hindi makakasuhan. Good luck sa inyo. Bakit kayo? Inuulit ko, maraming vlogger sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero hindi kayo yon. Yung mga DDS vloggers lang po ang tinutukoy dyan. Okay? Inilibot ng Department of Tourism, iniikot ng Department of Tourism ang ilang mga Filipino-American Hollywood filmmakers. Ganon. Mga makasaysayan anyang lugar sa Maynila. Sa magitan po ng isang heritage tour at kasabay ng pagsasagawa sa Manila International Film Festival, MIFF, noong linggo. Kasabay pala ito. Layunin daw po ng Department of Tourism na itampok ang Maynila bilang inspirasyon ng singing at pelikula gamit ang mga sinasagawang heritage tour sa mga Hollywood filmmaker. Yung mga producer, ayan kita nyo, nasa Intramuros yata sila. Itinataguyod ng Pilipinas na bilang anyang pangunahin na mga destinasyon para sa global filmmaking. Ayan dali nyo sa Intramuros yan. Ako, wala kayo makikita. Ibang klase ng Intramuros na yan. At saka iba pang parte na magagandang lugar sa bansa. Alam nyo, kung hindi lang masyadong mainit ang politika sa Pilipinas, magaganda ang Pilipinas. Magagandang lugar, maraming magagandang lugar sa Pilipinas na talaga gustong puntahan ng mga turista. Kapitalista at turista ang kailangan natin. Kaso winawasak na mga politiko makasarili. Personal at political interest lang yung iba. Walang malasakit na totoo sa bayan, kaya tayo nagkakawindang-windang. Pero huwag kayong mag-alala. Matibay ang liderato ni Pangulong Marcos at pinaninindigan kung ano ang tama sa ilalim ng rule of law. Due process ang pinapairal. Bawal ang tukhang, bawal ang human rights violation. Ang batas ang pinaiiral ng ating Pangulong Marcos Jr. at ng buong mga otoridad. Ayan. Metro Manila, Metropolitan Manila Development Authority, MMDA. Pinaigting po ang clearing operation sa Metro Manila. Ngayon daw December. Ayan, Operation Linis, Operation kung ano-ano. Sige. At alam mo naman, MMDA, napakalawak ng sakop nito buong Metro Manila na merong 16 yatang city at isang bayan. Gaanong kalawak? Kaya milyon-milyon. 25 million na yata. 20 to 25 million ang tao sa Mega Manila. Antindi, magbulungan lang yung ganong karaming tao, magulo na di ba? Hindi lalo na pag nagsigawan. Kaya hindi biro. Ganon talagang kalawak ang mga pananagutan. At suporta yan, siyempre, ng mga Metro Manila Mayor at ng ating PNP, mga barangay official at lahat ng kinaukulan. Okay? Samantala, bago tayo tuloy ang magpaalam, nais muna naming batiin. Naku, may maligayang kaarawan pala.
Birthday pala ng aming producer. Ayan, produce namin dito sa PTV. Happy birthday po kay Sir, kay Rick pala, kay Cedric Aquino. Ayan, basta Aquino, Patikas. Ayan. Ayan happy birthday boss, happy birthday. Kaya pala birthday. Okay, sino pa? May pahabol pa. Happy birthday din po sa aming technical director na si Alvin de la Cruz Senior. Daming birthday, kaya pala amoy litso na. Happy birthday po sa inyo. Sana ay mabuhay kayo hanggang gusto nyo. At tumagal ang inyong at maganda ang inyong Pasko at pagpasok ng bagong taon. Samantala, ito na, 22 days na lang. Talagang amoy hamon na. Amoy queso de bola na talaga. 20 days na lang, Pasko na eh. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo ulit bukas. Siyempre, dito sa PTV, makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abby Live, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Salamat po.